So mga kabisaya, muna ni atong ingredients mga kabisaya, niyan atong isda. Ulo po sa kanang usap ko ni po siya ka usa ni siya ka ulo sa kanang salmon. Isang ulo ka salmon o isang ulo ng salmon po. Yan po yung ating lulutuin ngayon. So, anuhin ko po yan. Ang mga ka-beauty ay akin pong i-slice po yan na gawin ko pong 4 na. Meron po tayo dito malaking kutsilyo. Meron po tayo malaking kutsilyo po. Ayan. So, yan po yung gagawin po natin. Kasi malalaki po. So, yan po ang ating isda po na ating pong lutuin po yan ng so bali anin po na hiwa na isda. So ngayon po, ayan na po yung ating isda na nahimay-himay na po ito. So ngayon po lalagyan po siya natin ng limon. Limon po siya ngayon mga ka-beauty. Kadali lang Yumi. Kadali lang Yumi, kadali lang. Ay hugaw pa akong kamot Yumi, hugaw. So, ngayon po, ano po natin siya ng limon para pwede na po ng siguro tulo lang ka inyong anak. Kanang usa ka ng usa. Kaya na po nyo kay lutuin na lang natin yan lahat. Ilabas ko muna po yung aso mga ka-Bisaya. Punta muna tayo sa labas muna natin yung aso. Ilagay muna natin ito dito. Paglabas muna natin po yung ating aso mga ka-beauty. Yan lang muna yung ating lugar. Kasi ilabas muna natin yung aso po. Palabasin ko muna yung aso. Saan yung si Yumi? Huwag ka mo Yumi. Kala ko po ning gawas ni Amanda Idris akong kilid. So, yun ala po muna. Ngayon po ang gagawin po natin na huhugasan po natin muna yung ating pong dito po kasi ayaw ko po yung pag magulo po ng kusina kapag nagluluto po tayo, kailangan ko pong hugasan po itong mga kasi gusto ko po na pagkatapos ko pong mag-slice po ng mga ay lalagyan po natin ng so meron pa po ako nakalimutan na po ako nakalimutan na ihahalo ko po sa ating sabaw para po kasi ganyan po yung luto po ng mga Bisaya po ay lalagyan po ng gabi palagi ang mga gulay po para masarap ba para lami
Lami ang kuan po ang kanang lami ang sabaw. So ngayon sa mga dito po sa Amerika, kapag kung gusto po nyo ha, yung kapag gumamit po kayo ng limon para po ma-sterilize po ang inyo pong kuan, disposal po ay yung lemon po, slicein po nyo ng maliit yung lemon. Tapos, yun po ang ilagay po nyo sa inyong sa dishwasher, ano po, sa dishwashing po nyo. Ilagay po nyo sa sa disposal po kasi maganda po yan sa disposal. Mga kabisaya. Kung mayroon lang po kayong disposal ha, dito sa Amerika kung mayroon kayong disposal, yan po maganda yan, mabango po pag inilagay na ninyo sa sa inyong disposal. Maganda po, mas mabango po ang inyong kasi na-clean up po yung mga doon sa loob. Yung mga mabaho, mga malansa-lansa, kung ano po yung nakalagay doon sa loob po. Ay yan po maganda po yan. So papakita ko po sa inyo kung ano po itong aking lulutuin po. Papalabasin ko lang po muna yung aking aso po kasi kanina pa siya lakad ng lakad. Ikaw lang po ha. Come on, Yumi. Teka, tignan mo ko. Ayan, ako na lang yung iroan po. So, ako lalagyan ko po ng lalagyan, butangan po natin ni o kanang kuan. Mag-vlog po tayo og binisaya nga may kahalong Bisaya po. Ako ning butangan akong kuan nga isda, kanang tinola nga isda, ako ning kuan utanon, tawag sa kuan utanon nga isda nga utanon nga may isda. Muna butangan nato ni og kanang kuan, kanang garland po sa Bisaya, garland. Kung sa among lugar po sa Leyte, gaway at tawag ani po, gaway. Nga sa Cebu nga pure nga Cebuano po ang ilang istorya po ay kanang kuan, iba po ilang ngalan. Pero kami sa amo po kanang gaway ang tawag aning gabi. So dali. Sorry po. Pinalabas ko lang po yung aming aso po kasi wala dito po yung may-ari po ng aso. Siyempre po, ako po mag-alaga po ng aso na yan. Ngayon po ay pinalabas muna natin kasi panay lakad ng lakad, gustong lumabas. Na hindi naman makalabas doon po kasi may fence naman. Kaya pagkatapos ko po dito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ito lutuin. Kasi po, anuhin po muna natin itong gabi kasi habang
nakakaano po yung kasalan po yung yung gulay, yung mga yung pinapakulo mo po yung sabaw, yung tubig, ay isama po natin tong gulay kasi pag na na po yung isda, sandali na lang po yun. Meron lang po ako ipapakita sa inyo po na hindi po siya malansa pag na kapag kinakain na po nyo. Ayan po. So, pagkatapos po natin po, kunting linis po para hindi po masyadong magulo ang lalo na yung ito pong sink. Kasi pag tinambakan po nyo ng dyan, yung mga hugasan po, ay tinatamad na po tayong magtrabaho. Kasi puno na po yung sink. Mabuti na yung pagkatapos ay linisin para hindi po magulo. Yan po yung ko dito. Yan po ang hobby ko po na kapag nagluluto po ako, pagkatapos po ng slice, ay diretso na po yan ilinis na po natin. Kasi yan po ay maganda tingnan po sa mata. So ngayon po, hugasan ko po muna para talagang na po, yung ready na tayo ilagay po yung ating So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo marinate na po yung ating isda. So ngayon po ay kukuha po ako ng mantika. Kuha po tayo ng ating gagamitin po. Habang pupunta po tayo dun sa kwarto ko ay dadalhin natin po itong ating chopping board po para wala tayong gulo doon. So ngayon po, ang ating pong kukunin dito ay mantika. Olive oil po, mayroon tayo. Nakapasok na po yung aming aso. Pumasok na. So, ngayon po, ang ating pong gagawin dito ay harap na naman natin po dito. Dito po. So, ngayon po yung gagawin po natin dyan ay kapag nilagyan po ninyo ng lemon yung isda, lalo na dito sa Amerika. Sa Pilipinas okay lang po kasi sariwa pa yung isda, wala pang hilo, galing pa ng dagat, amoy dagat pa yun eh. Kaya ang gagawin po muna natin dito mga ka-beauty ay init po tayo ng po. Busin na po natin yung ating olive oil. Kasi wala nang laman, mayroon pa naman akong extra. Ang ginagawa ko po dito, mga ka-beauty, ay pagkatapos ko pong anuhin yan, igigisa ko muna po yung isda, ko po muna. Pero,
hindi ko po siya muna ilagay doon. Kasi lulutuin muna natin po yung mga gulay bago natin ilagay yung isda. So ngayon po, yung ingredients ko po ng aking isda po na gagawin ko pong Bisaya po ito na pagkano. Isda po, ulo ng isda po. Kahit ako lang po mag-isa, hindi ko po makakayang kainin nga sa isang araw po. So meron po tayong sibuyas, may luya po tayo, kamatis at saka gabi. Yun po yung ating luto po. At dahon po ng kamote. So, yun po yung ating ingredients. At lagyan po natin ng string beans bago din po natin to igisa mamaya. So, yan po. Kaunti lang po yung string beans para mayroon po tayong gulay-gulay. So, ngayon po ang gigisayin po natin muna yung yan po yung gagawin po muna natin, ano po natin yung, hindi na lang natin po lagyan ng garlic. Wala po tayong garlic dyan. So, lagay po natin yung ating sibuyas. At huwag po natin kalimutan po ang lemon, ang importante sa isda pag nandito po tayo sa Amerika kasi talagang malansa po masyado. Ang luya po at saka yung lemon po ay isa po yan sa nagpapaalis po ng lansa. Ayan po, mabango na. Mabango na po yung ating isda po, pagluluto po, mabango. So ngayon po, kasi nandiyan na yan ilagay ko muna po yung isda. Bago ko po ilagay yung kamatis. So, hindi po natin lutuin yan masyado. Mga ka-beauty. So, yun. Tinapon ko po yung pinagbabaran po ng lemon. Kasi malansa rin yun po. Kapag ihalo pa po natin. Kailangan ko lang pong ihalo dito sa sibuyas at saka ginger po yung isda. Tapos alisin po natin yan mga ka-Bisaya. So, kapag na po ito, kasi nakakulo na po, kumulo na po siya. Ngayon po ay tatanggalin po natin mga ka-Bisaya. Tatanggalin po natin yan. Pero hindi pa po siya luto ha, mga ka-Bisaya. Tatanggalin natin yan siya para hindi po siya madurog po kapag natin yung
Ang nakalimutan ko po kahapon, sili. Wala po tayong makukuha po daw ng sili na paisa-isa lang. So ngayon po, ibabalik na po natin, ano na po natin itong sibuyas. Kamatis po. Yan, ganyan. So yan po yung ano po natin, paraan po kung paano po tayo magluto ng ating pong gulay na ano yung ating pong, hindi ko po ito masasabing ano po, yung style na Bisaya po ito, na pagka ano po, Bisaya. Kanya po ato po ng butangan kay ang kami mga Bisaya po, nilalagyan namin ng kamyas. Ang tawag po sa amin sa kamyas po ay iba. Wala naman po ditong kamyas. So, ito na lang pong ilalagay ko. Kasi ang sa amin po sa Bisaya, nilalagyan po namin ng dahon ng tamarindo. Para masarap din po yung dahon ng tamarindo at saka kamyas po ang masarap sa ganitong isda po. Wala po tayo doon mga kabisaya. Wala po tayong mabibili ditong kamyas po. So ngayon po, lalagay ko po yung gabi. Yan po, ilalagay ko na po yung gabi po mga kabisaya. Ilalagay ko po yung gabi. So ngayon po, para hindi natin makalimutan yung ating string beans, ay ilagay po natin dito sa isda para hindi siya natin makalimutan mga ka-beauty. Bago natin po ilagay yung isda, ay ang string beans muna. Ngayon po, para ayaw ko na po ibalik itong string beans doon sa fridge, ay slicing ko rin po ito para gawin ko na lang kung gulay din. Kasi sayang mga kabisaya. Kasi kung iubos ko naman to sa sinigang, napakadami po. So ito po ay gulayin po natin yan. Ito muna siya doon. So, pakuluin ko po muna yan mga ka-beauty. Lagyan po natin ng bouillon. Chicken bouillon po. Hindi po madami kasi maalat na po yun. Isang kutsara lang po. So, bago po natin ilagay po yung isda, kailangan po na malambot na po yung gabi po. So, ngayon po, kasi nandoon na tapos na po yung pag-ano natin, dito na naman po tayo. Hugasan po natin yung ating gulay po. Tapos pupunta po din tayo sa labas mamaya kasi tatanim po natin ito yung ano pa natin doon. Kasi para medyo marami-rami po yung ating tanim na kamote po. Kasi para lang panggulay po ito, hindi po yan pang ano.
malasa ng mabuti po yung ating gulay, mga ka-beauty. Kasi, alam po nyo, yung gulay na to, umabot po ito ng mga $3 po. Isa pa po, isa. So ngayon po, ilalagay ko lang muna. Ibababad ko lang po yung itong gulay po dito sa tubig. Mga ka-Bisaya. Lalagay ko lang sa tubig yung aking ano po, ito po yung aking gulay. Ngayon po, kasi tapos na po tayo ngayon dyan, papakita ko lang po sa inyo kung lalagay ko lang po sa doon kasi ngayon po, ang gagawin po nyo kasi wala kaming disposal, i-scrub lang po natin yung limon. Dito po, ganyan. Para makuha po din yung lansa. Kasi malansa po yung isda. Kaya, yan po, bago natin kasi ito na po yung kakainin natin ng lunch. Masado na po 12:00. So, baka early lunch na po ito. Tapos, late dinner na po. Early dinner po, late lunch na. Yes po, wala na tayong hugasan pagkatapos po, di ba? Kasi, malinis na po yung ating kapaligiran po. Ngayon po, kumukulo na po yung ating, yung ating pinakulong gulay po. Yung mga kamatis, yung gabi, at saka lahat-lahat po na ingredients ay kumulo na po ito. Kumulo na rin. At ganito na po siya, mga ka-beauty. Ganito na po yung kalalabasan niya, hindi na makikita. So gagawin ko po, talagay ko po tubig. Ganito lang po kadami yung tubig ko po kasi yung mamaya pag ilagay na po yung isda at saka gulay po, mapuno na po yan. Kaya hindi po, ganito lang po. So ganito na po yung ang sabaw po niya ngayon, brown na po. So mamaya pagkakulo na po din yan, saka ko po ilagay yung saka ko na po ito ilagay kapag nakakulo na po. So ngayon po, kasi habang naghihintay tayo niya na kumulo, dahil titimplahan pa po natin yan, ay hihimay-himayin ko po yung aking gigisahin na gugupitin na lang po natin ng ating daliri para hindi na tayo save na po tayo sa hugasan po. Kasi sayang na ito po kapag ibalik po natin ito ngayon sa fridge. Tapos hindi natin ito magagamit, ay hindi na natin ito makakain, mapunta na po ito sa basura. So kaya gawin dito na lang po.
para hindi na po tayo magkaroon ng gulay-gulay dyan. Mahilig naman po tayo sa gulay. At ito na rin po yung ating ibabaon bukas kasi may trabaho po tayo sa tanghali. So para hindi na din po tayo bibili ng makain po pag sa trabaho po. Kaya nagbabaon din po ako kahit 4 na oras lang po yung aking trabaho bukas. Lagi po ako nagbabaon kasi minsan po kasi nagsasabihin sa iyo na mag-stay hanggang closing. Kaya mayroon din tayong makakain po. So yan po yung mga mga kabisaya ay atin na lang ng wala na ito, hindi ko ito lalagyan ng karne po. Wala po akong oyster sauce ngayon. So kasi tinapon ko po yung oyster sauce ko nang lumipat po kami dito. So ganito na lang po yung ating gagawin po mga ka-beauty. Sayang talaga kapag anuhin po natin ito, talagang sayang to kapag kasi hindi talaga po bumibili po ng maraming ganito, kaya lang hindi mo maano po yung nakabalot na kasi po eh. Tatapusin ko po muna pagluto, yung kasi mayroon pa po akong gagawin. Pwede ko rin po ngayon isabay ito eh. Pwede ko rin po isabay. So hanggang dito na lang po mga ka-beauty. Mag-shout out muna ako sa aking mga idols. Kay Franstar, kay Giovanni, Crucia in Europe, kay Katano, Busninong, Kautoy, Bidogs, Panday, Consialando, Ermin Om, Miss Santos TV, sa inyong mag-asawa. Thank you so much sa inyong suporta. Rose Maranan, Sis Ate Karing, Supriyaya, Ate Malo, Salvador, Ate Stella Anura, Ate Yoli Enriquez, MBC 23, Solid Harbor, Kapayaso, Antonio T. Channel, Danny Barosa, Bidogs, Igorot Farmers in Hawaii, GC Pinariho, BR. Yun po yung sumusuporta po sa akin na madalas na sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Lynn Katap, Herbal Buhay, Chelemex, Noriniri, Runaway. Sa lahat-lahat pong hindi ko po mababanggit kasi dami. Young Heart, Sandot, Team Sandot Vlog, YT, Team Kerin. So, sa lahat-lahat pong sumusuporta po sa akin, maraming salamat po. At hindi ko po kayo makakalimutan sa aking pong mga subscribers, sa aking mga new subscriber, sa aking mga supporters, sa mga OFW, mahal ko po kayong lahat. Sa mga Bisaya, sa mga gwapong Bisaya, daghang salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel. Hinigugma ko kamo. So, yan lang po sa lahat-lahat po. Hindi ko man po kayo ma-mention lahat, pero nandito po kayo sa akin. Sa mga Team Runaway, Team Sandot Vlog, Team Kapanday, Team Davao, Danny Barosa, Team Boreas, Bruce Ninong, Team Sandot Vlog, Young Heart, Team Ermi and Miss Santos, thank you. And most of all, sa aking Sword Team USA. Kasangga, Kalimbang Boy, so Planet Sower Katano, and
more pan-fitness. Thank you, thank you. So, lahat-lahat po kayo ay nandyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Solid Harbor, at Werdo Official, Tita O Kapayaso. Maraming salamat sa inyo dyan sa Bukana. Thanks. I love you.